Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. So ngayong araw ay magbibigay ako o maghahayag ng saloobin hinggil naman sa mga kumakalat na video kung saan masayang sinalubong ng Filipino community na nakabase dyan sa London o United Kingdom ang ating VP Sara Duterte sa kanyang pagbisita. So, actually ito ay nagbunga ng samot-saring reaksyon sa magkabilang panig at ito nga, kaya magbibigay din tayo ng saloobin tungkol sa nasabing pangyayari. Actually, ayaw nga sana natin sumausaw sa politika. Kasi dumadami ang ating bashers pag talakayang pampolitika ang ating tinatalakay. Pero wala tayong magagawa kasi part naman nito ng ating tungkulin, di ba, bilang mamamayan ng Pilipinas. Magbigay ng saloobin tungkol sa mga bagay-bagay na nakikita natin na nangyayari sa ating lipunan. Yan. So, ang nangyari ay masasabi natin na may mga implikasyon, di ba, sa mga Dutertes at saka sa ating bansa. Una, sa mga Dutertes, masasabi natin na in spite of suffering from, di ba, so many challenges, di ba, alam naman din ang kanilang pinagdadaanan, ay nananatili pa rin ang suporta ng taong bayan sa kanila. So, magandang balita yon. Actually, palakpakan na natin. Mas maganda. Kasi biruin mo, VP Sara is currently, ano bang tawag doon? Dumara na siya, di ba? Currently experiencing a case, di ba? Kung saan, di ba, kinasuhan nga siya of alleged corruption. At ito nga, umuusad na nga ito sa pamamagitan ng impeachment to ascertain kung talagang siya ay guilty. Although alam naman natin na political exercise ang impeachment, but still, malaking magagawa yung, siyempre, may prosecution, lumalabas yung mga lahat, di ba, kinakalkal lahat tungkol sa kanyang buhay, so ng prosecution. So at least malalaman ng taong bayan. But again, di ba, in spite of that, it seems that the support, di ba, or the kumpiyansa ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa London kung saan nanggaling ngayong video, ay talagang malakas pa rin. So, in other words, meron talaga silang solid pa rin at intact na supporter. And again, talagang manifestation din na yung mga tao dyan ay parang sinasabi o pinaparating sa gobyerno na hindi sila naniniwala. Di ba? Yun yung unang senaryo eh. O kung hindi man, naniniwala sila pero parang sinasabi nilang itigil nyo na yan kasi pare-parehas naman kayo. Mas masahol pa kayo. So, anyway, bahala na kayo doon.
bahala ka na kayo dyan kung ano yung interpretation nyo sa mga nangyayari. But again, dahil sa nakita natin doon sa video, ay masasabi natin na solid pa rin ang suporta ng mga Duterte. Hindi pa rin sila inaabandona ng mamamayan. At of course, mananatili pa rin na si BP Inday ang pinakamalakas, di ba, or candidate to be pagdating sa susunod na presidential election. So, sad to say, pero ako din naman hanggang ngayon nag-iisip nga ako, sino kaya ang pwede nating ilaban kay BP Inday? Lalong-lalo na yung mga kapwa nating Ilocano. Naghanap ako kung sino yung pwedeng Ilocano na ilaban natin sa kanya, but it seems talaga, wala tayong mahanap, di ba? Kaya nga masasabi din natin na yung political polarization ngayon, nananatiling bipolar, di ba? In between the government, di ba? Sa pangunguna ng ating PBBM at saka si BP Inday lang. Although hindi naman nalalaban ang ating Pangulo kasi tapos na siya, di ba? Ikaso, yun yung inaantay natin, di ba? Sino kaya, di ba, yung i-endorso? Parang pinupusuan pa kasi sa ngayon kung sino at parang walang mahanap. Galing ba sa anong political party, di ba? So, anyway, let us wait for that matter. But as of now, we could not ascertain. Hindi pa talaga lumalabas kung ano yung maaring ilalaban kay BP Inday. Pero sa ngayon, dahil doon sa kumakalat na video na siyempre ginagawa ng propaganda ng mga makainday. Sino ba makainday? Ginagawa nilang propaganda at ikinakalat para malaman ng buong sambayanan, which is siyempre bilang supporter, that is very normal naman, maintindihan natin yon. So yun nga, talagang yung kumpiyansa, di ba, yung tiwala ng sambayanang Pilipino ay hindi pa rin nawawala. So kagaya ng sinabi ko, kumenta ko kanina doon sa isang post na huwag nating sabihin, di ba, na yung mga OFW na nakabase sa London ay mga wala ding mga bubo din. So, wala silang alam sa nangyayari sa Pilipinas, di ba? Kung titingnan, mga OFW yan, nandun sa class A na bansa. At we all know naman na siyempre sila, updated naman sila sa mga nangyayari sa ating lipunan dito sa ating bansa. Kasi unang-una, may mga kamag-anak naman sila. Pangalawa, alam niyo naman, di ba, ito na yung magandang epekto kasi ng social media, di ba? Dumadaan pa lang doon sa editor ng TV network, di ba? Sa radyo, sa newspaper, naipalabas na ng mga vlogger. Kaya nalalaman na agad sa abroad, di ba? So, palakpakan natin yung mga fellow vloggers natin, di ba? So, shout out sa inyong lahat. So anyway, yun lang ang aking saloobin. Again, sana ito naman nagbabase lang tayo kung ano yung nakikita natin, di ba? Actually, again, binirify nga natin, talagang hindi fake news yung nangyari. Kaya nagbigay na rin tayo ng komento tungkol sa kumakalat na video. Pero yung sinasabi nila kasi parang nabanggit ng BP Sara, ito hindi related sa natin main topic natin. Although nabanggit ni BP Sara na parang malapit nang lumabas yung ating dating PRRD, although may nagsabi din na fake news yun. Pero siyempre talagang malaki ang impact nun sa
ating gobyerno. But anyway, forget about it. No, kasi ang topic lang naman natin dito is yung sitwasyon kung saan maayos, masaya, di ba? Na sinalubong ng ating mga kababayan ang ating Vice Presidente. At yun nga, that is a clear manifestation that marami pa rin sa ating mga kababayan ang may kumpiyansa at tiwala sa kanya, no? In spite of being, di ba, charged, di ba, with, di ba, yung ang daming allegation na sabihin na natin corruption kasi isa naman yun doon sa kwan. And so on and so forth, ang dami namang ikinaso sa ating Vice President. But it's good, maganda na umusad yung impeachment para makita talaga. Yun nga, yun inaantay natin. Actually, hindi pa nga tayo nagkokomento sa mga impeachment na yan kasi tayo, naniniwala naman tayo na habang umuusad yung proseso, muna tayo, manood-nood lang muna. No? But ito, hindi naman tungkol sa impeachment, kaya nagbigay na tayo kaagad ng saloobin. So, hanggang sa muli, basta laging tandaan, iwasan ang fake news. Huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat.